Hi everyone! Welcome to Grace and Truth Community Church. Isang mapagpalat magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-6 ng Setyembre taong 2020. Yes po, bare months na. And we're close to the month of December. Bagamat may pandemic po, naway kayo po ay nasa mabuting kalagayan at patuloy niyo po nararamdaman ang kagandahang loob ng Diyos. Kung kayo po ay nanonood ngayon ng video na ito, maaari niyo po itong i-share sa inyong mga kapamilya or kaibigan. Nang sa gayon, sila rin po ay makikinig ng salita ng Diyos. Sa ating mga membro na ngayon ay nanonood sa loob ng church, hello po sa inyong lahat dyan. Kinagagalak po na aming puso na kayo ay makasama. At para po sa ating mga announcements, una po, dahil po tayong nasa GCQ na, muli po binuksan natin iglesia para sa public viewing tuwing Sunday. Ito po ay naglalayo na makanood ng Sunday service ang ilang member ng ating iglesia na nakakaranas ng mahina or wala internet access o di kaya po ay walang gadget para makanood. Kung kayo po ay interesado, maaari po kayong mag-message through Messenger kay Julius. Paalala lamang po na limited to 12 persons ang ialat namin tuwing Sunday. At exempted po ang 20 years old below at mga senior citizen. Pangalawa po, kung kayo po ay member ng ating iglesia at nangangailangan ng tulong, maaari nyo pong i-message ang ating mga leaders, especially po si Julius at si Ate Jen. Pangatlo po, kung kayo po ay nagnanais na magbigay ng tithes and offerings, maaari nyo pong i-message si Ate Jen or si Ma'am Mirna. We do appreciate your heart to give, especially po these difficult times. And pang-apat po, kindly like our Facebook page, Grace and Truth Community Church, and hit the subscribe button ng Grace and Truth Community Church YouTube channel. Lastly po, practice social distancing, always apply alcohol or wash your hands, and always wear masks and face shields tuwing po kayo ay lalabas. So for today's service, opening prayer will be led by Kuya Edwin, scripture reading will be led by Pastor Egay, praise and worship will be led by our praise team, and because it's the first Sunday of the month, we'll be having a communion na pangunahan po ni Julius. So mamaya po, ihanda niyo po ang kapiraso ng tinapay at katas ng ubas sa ating communion. And lastly po, we'll hear the Word of God through Pastor Egay. Magandang umaga sa ating lahat. Bilang pasimula, samahan niyo po ako manalangin. Tayo manalangin. Purihin ka aming Diyos, dakila ka aming Ama. Salamat po Panginoon sa bagong umaga, sa mga biyaya mo, sa mga dakilang ginagawa mo, at sa pag-iingat sa aming mga buhay. Salamat sa pag-asa at sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Panginoon, dalangin po namin na patuloy mo po kaming ingatan at gabayan sa bawat araw. Bigyan mo po kami ng wisdom upang maintindihan at maisapuso ang iyong mga kapahayagan sa araw na ito. Tumimo nawa ito sa aming mga puso at makita sa aming pamumuhay. Dalangin ko po na ang bawat isa ay magkaroon ng masidhing kagustuhan na sumunod sa iyo at maipakita ang tunay na pag-ibig namin sa iyo. Lord, ikaw nawa ang maitaas namin at masamba namin sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Samahan po ninyo ako sa pagbasa ng Isaias, Kabanata 55, mga talata 1 hanggang 5. Isaiah chapter 55, verses 1 to 5. Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo.
Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Makinig kayo at lumapit sa akin. Sundin ninyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin. Pagtitibayin ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David. Masdan ninyo, ginawa ko siyang saksi sa mga bansa, pinuno at tagapagmana sa mga bayan. Iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala. Mga bansang hindi kakilalay sa iyo pupunta. Darating sila alang-alang sa iyong Diyos na si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, sapagkat pinaparangalan kanya. Ito ang salita ng Panginoon. So kapag parang umaga po sa ating lahat, samahan niyo po kami ng awitan at papurihan ng Diyos sa Panginoon.
Muli mga kapatid, samahan niyo po ako sa Unang Korinto, Kabanata 11, mga talata 23 hanggang 26. 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26. Sabi po dito, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Bago po tayo mag-take ng mga symbols, gusto ko po sanang bigyan natin ng time, bigyan natin ng moment, yung ginawa po ng ating Panginoong Hesukristo dun sa krus ng Kalbaryo. Ang mensahe po ng cross na yon ay tungkol sa pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung pagmamahal na yon na nag-result ng kaligtasan na na-enjoy natin ngayon, and it is actually free na in-offer na ating Panginoon sa lahat. Bagamat free ito, I believe na hindi siya cheap, no? Dito cheap dahil ang pinagmula nito ay mula sa pagmamahal ng ating Panginoon, sa pagsasakripisyo niya ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Kunin po natin ang tinapay na nagsisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa katawan mo na nasugatan, sapagkat dahil dito, kami po ay nakaranas ng kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kainin po natin ang tinapay. Ngayon naman po kunin natin ang katas ng ubas, wine or juice or coffee na nagsisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa dugo mo. Sapagkat sa dugo mo, Panginoon, kami po ay nagkaroon ng way upang makalapit sa iyo, upang magkaroon ng relasyon sa iyo. Maraming salamat sa pagpapalang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Inumin po natin ang katas ng ubas o juice. Muli tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa pagmamahal mo. Salamat sa patuloy na biyaya mo. Sapagkat dahil sa iyo, Panginoon, kami po ay nakaranas ng kaligtasan at nakaranas ng totoong buhay, Panginoon. Buhay na merong relasyon sa iyo. At ito po nawa ay maalala ng bawat isa sa amin hanggang sa inyo pong muling pagparito. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga at purihin ng Diyos sa umagang ito. At tayo po ay magpapatuloy sa ating Sermon on the Mount, the series. At tayo ay nasa Matthew chapter 5, verses 43 hanggang 48. Mateo Kabanata 5,
mga talata 43 hanggang 48. At tayo ay nasa ika-4 na bahagi na ng ating pinag-uusapan o tinatalakay na But I Say to You. So ang ating talakayin ngayong umaga ay But I Say to You Part 4. But I Say to You Part 4. At ito na rin ang huling bahagi ng Matthew chapter 5. No, sa susunod na pag-aaral natin kung loloobin ng Diyos, tayo ay magsisimula na sa chapter 6. At bago tayo dumako sa ating pagtalakay, tayo muna ay sumandaling manalangin sa Diyos at saka natin babasahin yung teksto as we go along. So let's pray. Lord, sa umagang ito, we are so grateful sa lahat ng ginagawa mo sa amin. Thank you so much for being our Father, for being our God. Salamat sa pagiging Ama mo sa amin at ganun din pagiging Diyos namin sapagkat ikaw ang napakabuting Diyos. At sa umagang ito, nais namin na makilala ka pa ng lubusan, maranasan ka pa sa aming buhay. At lalo-lalo na, Panginoon, maranasan namin ang pamumuhay na nais mo para sa amin sapagkat yun ang pinakamagandang buhay dito sa ibabaw ng lupa. Ang maranasan ang buhay na nais mo para sa amin. And so Lord, as we study this morning, dalangin namin ang patnubay ng Santong Espiritu. Draw us more close to Him, Lord, to your Holy Spirit. At maging depende kami sa Kanya sa pamumuhay namin, sa mga kahinaan namin, sa mga ginagawa namin, Panginoon. Sapagkat He is our helper. He is our power. At dalangin namin, Panginoon, na sa umagang ito siya ang tumulong sa amin. Thank you, Lord, again sa lahat ng ginagawa mo at sa lahat ng kabutihan mo sa amin, sa pag-ibig mo, lalo-lalo na. At ganun din sa Panginoong Jesucristo na ibinigay mo sa amin, isinugo mo sa amin para kami ay makaranas ng bagong buhay. Sa iyo ang kapurihan at kalawalatian ngayong umaga, sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo, ang salitang magandang umaga, no, which we do every Sunday, no, dito sa church, no, we always say, ibig sabihin, ay isa sa mga salitang ginagamit natin na malabigla, no, glibly. Ibig sabihin, hindi sincero o bukang bibig lamang, no? Maaring hindi sa lahat, maaring iba kapag nagsabi sila ng magandang umaga, yun ay talagang sincero. Pero minsan kahit hindi nga maganda yung umaga, di ba sinasabi natin magandang umaga, dito ganun eh, kahit talagang hindi maganda ang panahon, karaniwan na yun, no? Kahit na makasalubong mo sa kalye, kahit di mo kilala, you say good morning, kasi yun nga, naging kultura. Pero katulad ng sinasabi ko ay madalas nga na ito ay nabibigkas na bukang bibig lamang. Tulad yan ang paggamit natin ng salitang kain na, no? Minsan, sinasabi natin pag may halimbawa, kumakain tayo, no? At may biglang dumating, sinasabi natin, kain na. Pero alam na, kahit na hindi naman natin pinapakahulugan yun, ibig sabihin, alam natin wala namang pagkain talaga at sakto lang sa pamilya. No, we say that, no, sinasabi natin yun, na kain na. Pero wala talagang intensyon napakainin yung tao. Nakagawian na lang natin. O kaya yung kumusta, no? Kumusta? Pero yun ay bilang pambati na lamang, pero hindi talaga nagmumula sa puso. Well, hindi ko sinasabing lahat ng tao ganun. Sabi ko nga, merong mga gumagamit ng mga salitang ito na sincero sila at totoo sila sa kanila yon. Pero kadalasan, ito ay nagagamit lamang sa malabiglang paraan. At sa loob din ng iglesia ay mayroong mga salita tayong ginagamit na, ayun nga, hindi natin alam kung ano ang sinasabi natin. Basta binibigas lang na lamang natin. Ha? Halimbawa, pagkatapos ng panalangin ng isang kapatid, magsasabi lahat tayo ng amin. Pero
nakasanayan na lang, pero hindi natin talaga sinasapuso yung pagsasabi natin ng amen. Maging yung pagbigkas ng sa pangalan ni Jesus, di ba? Pagkatapos ng panalangin, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, minsan nasasabi natin yan na hindi na talaga nasa puso sapagkat nakasanayan na lamang natin ang pagsambit ng mga salitang ito. Higit pa riyan, meron ding mga salitang madalas gamitin pero wala na ang tunay na kahulugan ng salitang iyon. Ang mga salitang tulad ng pag-ibig, no? Ang salitang pag-ibig ay madalas nang ginagamit ngayon pero hindi na o wala na yung tunay na kahulugan nito na intensyon ng Diyos na gamitin natin, no? Wala na yung ganong kahulugan. Ginagamit na yan, especially kung kayo ay nasa English-speaking country. I love that ice cream, no? Yung paggamit ng salitang love. Bakit mo iniibig yung ice cream kung tutuusin, no? Pero sa atin, yung mga Inglesero, ginagamit din yon. Pero, yun nga, sabi ko, nawawala na yung tunay na kahulugan ng salita. Yung salitang kaligtasan, madalas ginagamit natin, pero yung paggamit natin ay kakaiba doon sa pagkaunawa ng salitang kaligtasan nung panahon ng Biblia. Ang salitang Kristiyano, no? Basta ikaw ay nabautismuhan, ikaw ay Kristiyano. Kahit na ang pamumuhay mo ay hindi talaga ayon kay Kristo. Ganon din ang salitang discipleship o disciple. Sa katunayan, ang salitang disciple o discipleship, ang isa sa mga salitang nawawala na ang tunay na kahulugan sa loob ng iglesia. Malayong-malayo na ang paggamit natin ito sa kung paano ito ginamit noong panahon ni Jesus. Halimbawa, ang isang maling paggamit sa salitang ito, isang maling unawa sa ating panahon ukol sa salitang ito ay dahil uma-attend ka ng D-group o discipleship training or discipleship program, ikaw ay disciple ni Jesus. Well, totoo yun kung ang pinag-uusapan natin ay yung kahulugan ng salitang disciple sa panahon natin. Pero kung pag-uusapan natin ay yung salitang disciple na pagkaunawa noong panahon ni Jesus, especially sa pagkaunawa ni Jesus, malayong-malayo yun. Hindi ganun. Hindi porke uma-attend ka ng D-group, discipleship training, discipleship program, o meron kang discipleship course, ikaw ay disciple nga ni Jesus. So, yun ang mga maling paggamit ng mga salitang iyan at nawawala na yung tunay na kahulugan. Hindi na yun ang original na kahulugan ng salitang disciple. Ang tamang pagiging disciple, kung titingnan natin ang Biblia at kung paano ito ginamit noon, ay yung sumusunod ka o sumusunod ang isang tao ng totohanan sa mga turo ni Jesus at ipinamumuhay ang mga ito. Hindi mali at hindi masama ang tayo makabilang sa isang D-group or discipleship training or discipleship program. Hindi masama na tayo mag-undergo ng isang discipleship course. Pero dapat din ay sinasanay natin ang ating sarili na baguhin ang ating isip ukol sa mali at masamang pamumuhay. At sinasanay natin ang ating puso na magkaroon ng bagong karakter o pag-uugali. Na hindi na tayo nanguhusga ng ibang tao, na hindi na tayo halos nagagalit o hindi na tayo mabilis magalit. Hindi na tayo makasarili, hindi na tayo sumasakay sa mga mapanghatol
na usapan o mapanglait na pananalita. O kaya naman ay hindi na tayo sumasang-ayon sa mga pananalita na mayroong halong puot. Umiiwas na tayo sa mga bagay na ganyan at hindi na yan ang desire ng ating puso. At sa halip, sinasanay natin ang ating puso na magmahal sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kaaway. Ngayon, kung umaattend kayo ng isang D-group or discipleship program or discipleship training, okay yun. Pero kung wala sa inyo ang intensyon ng pagbabago, walang intensyon na magbagong isip ukol sa pamumuhay na hindi dapat yung pamumuhay ng makasanlibutan, kundi ang pamumuhay na itinuturo ng Biblia, kung walang ganong intensyon na lumipat mula doon tungo dito sa pamumuhay na ayon sa Biblia, malaking problema yun. Hindi yun ang pagiging disipulo o hindi yun ang pagiging alagad ng Panginoon Jesucristo. Mahalaga na ito ay maunawaan natin. Hindi ko dinidiscourage ang sino mang umaattend ng discipleship training, o meron kayo, o sino man ang umaattend sa yung discipleship program. Hindi ko dinidiscourage yan. Ulitin ko sa inyo, mahalaga, maganda yun, makakatulong sa inyo yun. Pero hopefully, hindi lang doon natatapos yun. Na meron dapat na intensyon na baguhin ang sarili, sanayin ang sarili, magmahal sa kapwa, magmahal sa kaaway, lalo-lalo na. Dahil ito ang tinuro ng ating Panginoon sa atin. Sa katunayan, ito yung ating tatalakayin ngayon. Na itinuro ng Panginoon sa atin na hindi lamang yung ating kapwa ang ating ibigin, kundi ang ating mga kaaway din. Ngayon, bilang tagasunod ni Kristo, ang tanong ko, meron ba tayong genuine intention? Meron ba tayong tunay na intensyon at plano na sundin ang mga turo ni Jesus? Bilang mga dumadalo sa church, bilang mga nagsasabing tagasunod ni Kristo, bilang mga dumadalo sa isang D-group or discipleship program or discipleship training, ang tanong, meron bang intensyon tayo at plano, intensyon at plano na sundin ang mga turo ni Jesus sa atin? Ano ang gagawin natin sa mga itinuro niya sa Matthew chapter 5? Sa Matthew chapter 5, wala pa rin yung Matthew chapter 5, Matthew 6 and 7. Ano ang gagawin natin doon sa mga pinag-aralan natin sa Matthew chapter 5? Dito sa huling bahagi ng chapter 5 ng Matthew, anong gagawin natin? Dahil dito, nagbigay siya ng isang napakahalagang aral o turo. Ang sabi ni Master Jesus, verse 43, narinig niyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga hintil? Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Do you love your enemies? Can you love them?
Iniibig nyo ba ang inyong mga kaaway? Kaya nyo bang ibigin ang inyong kaaway? Can you pray seriously for your enemies? Kaya nyo bang ipanalangin sila ng seryoso? Can you give them a like on Facebook? Nabanggit ko yung like, no? Sana nga matuloy yung plano na nabalitaan ko sa napanood ko sa balita ng isang araw na meron nga ganung plano na i-hide na yun yung like. Kasi kung natatandaan nyo, may binanggit ako na matagal na, no? Kaya yun ang dahilan kung bakit mas madalas hindi ako nagla-like. Kasi it's my way of protesting. Kasi nga, yung like culture ay hindi nakabubuti sa ilang mga tao. Na ito ang nagiging batayan nila sa kanilang acceptance. At kung natatandaan nyo, may binanggit sa akin ng anak ko, no? Merong yung kaibigan niya may kakilala na talagang kung ano-ano pinopost sa Facebook, nagsusuot ng mga yung pananamit na hindi maganda para lang magkaroon ng like. At meron namang isang bata na merong learning disability na minsan nakita siya na sinasaktan yung kanyang sarili. Ang dahilan dahil wala raw nagla-like sa kanya. So itong like culture ngayon nagiging sumpa para sa iba, no? Kaya hindi ko magko-comment ako pero hindi ako magla-like. At sana nga yung nabalita doon sa nakaraan sa 24 oras mangyari, no? Naitago na lang yan para hindi makasama sa iba. Pero nabanggit ko lang yan dahil nabanggit ko na kaya nyo ba yun? Na-like sila sa Facebook, yung mga kaaway ninyo. Hindi na yung panalangin Kasi yung panalangin talagang kaharap mo si Lord kapag pinanalangin mo sila. Hindi iniutos ni God sa kautusan ni Moises na kamuhian mo ang iyong kaaway. Walang utos na ganoon. Kung mapapansin niyo doon sa verse 43, yan sabi ni Jesus, narinig niyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Walang utos na ganoon. Nagpapatunay lamang ito na ang mga binanggit ni Jesus dito sa mga narinig niyong sinabi, no? Yung mga binanggit niya na narinig niyong sinabi ay hindi tumutukoy sa turo ng kautusan ni Moises. Kundi ito ay tumutukoy sa mga turo ng mga rabbi noong bago pa ipanganak si Jesus. Ito yung kanilang nakagis ng turo ng mga rabbi na mahalin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Pero sa kautusan ni Moises, hindi tinuro yan. So, nagpapatunay lamang itong talatang ito, yung verse 43, na ang mga binanggit ni Jesus na narinig niyong sinabi ay hindi yung mga turo ng kautusan ni Moises o kautusan ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, kundi yung mga kasabihan na ng mga tagapagturo noong panahon ng mga ninuno ng mga Hudyo. Ngayon, sa kanila, no, yung turo ng mga rabbi bago pa ipanganak si Jesus, ang sabi nila, ibigin mo ang iyong kaaway at kamuhian mo, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Pero ang turo ni Jesus sa kanyang mga alagad, kasama tayo kung tayo ay mga alagad niya, tagasunod niya, ang sabi niya, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Ang problema dito, kung sablay tayo sa pag-ibig natin sa ating kapatiran sa iglesia, at sablay din tayo sa pag-ibig natin sa ating mga kapitbahay, sa ating kapwa, paano na yung pag-ibig sa kaaway? Paano na yung pag-ibig sa kaaway? Dapat ay meron tayong pagmamahal sa ating kapatiran, may pagmamahal tayo sa kapwa, at meron din tayong pagmamahal sa ating kaaway. Maring sabihin ng iba sa inyo, Pastor, pwede bang skip na natin yan? Pwede bang lampasan na natin yan? Pwede bang, wag na yan.
let's learn and study about faith and truth. Mas maganda yun pastor. Yung pag-aralan natin tungkol sa pananampalataya at katotohanan. O kaya, pag-aralan natin yung revelation. Gusto kong maintindihan yung revelation Huwag na yung love your enemies. O kaya yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Mas maganda yun. O hindi naman, isang paksa na hindi mo pa tinuro sa loob ng 30 taon na pagpapastor mo sa amin. Yung papaano magkakaroon ng magandang negosyo. O papaano magkakaroon ng pagkakakitaan. Yun ang pag-usapan natin. Huwag na yung love your enemies. Pero pwede ba yun? Pwede bang ganun? Pwede bang maging disciple ni Jesus at hindi sumunod sa mga turo niya? Pwede bang ganun? Maski yung pastor na papalit sa akin, siguro tanungin niyo kung pwede. No? Sa palagay ko, hindi siya sasangayan doon. Hindi pwede yun Hindi pwede na kung ikaw ay tagasunod ni Jesus, hindi pwedeng hindi ka susunod sa kanyang mga turo. You have to train yourself to follow His teachings. No? Hindi lamang pakinggan, kundi sanayin mo ang sarili mo na isagawa, isapamuhay ang mga itinuturo niya. Yun ang pagiging alagad ni Jesus. Madalas tayong mga Kristiyano, ang bilis nating pumuna ng disobedience ng mga makasalanan, ng mga unbelievers, ibig sabihin. Pero we ignore our own disobedience. Bilis tayong pumuna ng kanilang mga disobedience, pero hindi natin pinapansin ang ating mga sariling pagsuway. Madalas kung sumigaw tayo na laban sa kasalanan ay talagang wagas, no? But what do you expect from them? Ano ang maaasahan natin? Anong inaasahan natin sa mga makasalanan? Maasahan ba natin na sila ay mamuhay ng matuwid? The fact that they are sinners, the fact that they are makasalanan, yung katunayan o katotohanan na sila ay makasalanan, ang pamumuhay nila ay makasalanan. Gagawa sila ng kasalanan, di ba? Kaya hindi na natin dapat silang batikusin sa ginagawa nila. Hindi natin sila, tandaan niyo, hindi dapat batikusin ang mga makasalanan dahil gumagawa sila ng makasalanan, dahil yun na sila wala tayong karapatan na batikusin sila doon sa kanilang pagiging ganon. Dahil yun sila. Sabi nga ni Pablo, no? Wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristyano. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ngunit hindi ba't dapat ninyong hatulan ang mga nasa loob ng iglesia? Hindi natin dapat batikusin yung mga makasalanan sa kanilang mga ginagawa. Sa halip, ang dapat nating batikusin, yung mga nagsasabing sila ay righteous in Christ o matuwid kay Kristo, pero kung makapanlait ng kapwa, sagad hanggang buto. Yun ang ating batikusin. Yung mga nagsasabing matuwid kami, o matuwid sila, o na kay Kristo kami, pero kung manghusga, kung makapanlait ng kapwa, ay sagad hanggang buto. Yun ang dapat batikusin. Kasi sila yung nakakaunawa na dapat. Ngayon, tayong mga Kristiyano, meron tayong pagkakulang sa bagay na ito. Binabatikos natin ang mga makasalanan, pero hindi natin sila minamahal. Yun ang kulang natin. Tama lang na manindigan tayo sa katotohanan. Tama lang na tayo ay manindigan laban sa kasalanan. Tama yun. Hindi ko sinasabing mali yun. Tama yun. Pero sa panahon natin, hindi ang matapang at matigas na panindigan laban sa kasalanan ang kailangan natin. Hindi yun ang pagkukulang natin Tayong mga Kristiyano. Marami tayo niyan. Marami tayo yan. Nakita niyo yung video ng nakarang linggo, no? Video ng isang pastor. Marami tayo yan, yung panindigan laban sa kasalanan. Marami tayo yan. Ang tunay na kulang natin
ay hindi ang matigas at matapang na paninindigan laban sa kasalanan, kundi ang makatotohanang pagmamahal sa mga makasalanan. Dito tayo nagkukulang. Laman niyo na si Kristo, nung siya'y nabubuhay pa sa lupa, ni isang beses hindi niya binatikos o kinundina ang mga makasalanan. Bakit? Sapagkat hindi siya isinugo para magkondena. Ha? Di ba ang sabi sa John 3:17? Hindi isinugo ng Ama ang anak para kondinahin o hatulan ang sanlibutan, kundi para iligtas ito. Hindi siya namundina, hindi niya binatikos ang mga makasalanan. Kung meron man siyang binatikos, yun yung mga religious leaders nung panahon niya. Religious leaders. Sapagkat dapat sila yung nakakaalam ng tama. Dahil religious leaders sila ng Judaismo. Ganun pa man, hindi yun ang kanilang ginagawa. Malaki ang papel ng mga religious leaders, alam niyo, sa mga tao. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga religious leaders kahit na hindi sila ang pastor ng isang religious leader. Basta ikaw ay kabaro nila, pakikinggan ka nila dahil religious leader ka eh. Ikaw isa kang pastor. Ibig sabihin, Kristiyanong pastor. Ha? Isipin ninyo, ha? Isipin ninyo, yung video na yon na nabanggit ko nung nakaraan ng isang pastor na kumalat, 18,000 ang nagpakalat nun. 18,000 ang nag-share. Ibig sabihin, nagpapakita lamang yon na maraming Kristiyano, dahil pastor yung nasa video, no? Ang nagpakalat noon, maraming Kristiyano ang nagpakalat noon sa napakaraming tao. Yung hate na yon, yung pang-iinsulto na yon, maraming Kristiyano ang nagpakalat. At yun ay nakalulungkot. Yung pang-iinsulto na yon, yung hate na yon, ipinakalat ng mga Kristiyano, maaaring mga Kristiyano pa doon, yung marami doon umaattend pa ng D-group o discipleship training. Hindi yun ang pagiging Kristiyano. Hindi yun ang pagiging alagad ng Panginoon. Si Kristo hindi ganun. Hindi siya nagkondena. Hindi siya nagbatikos ng mga makasalanan. Sa halip, ang kanyang binatikos yung mga religious leaders. Na dapat sana ay nakakaintindi, nakakaunawa, pero hindi ganun. Bakit yung mga ganung bagay, no? Ang bilis kumalat. Kahit mga Kristiyano, ang bilis kumalat. Yung mga ganung bagay. Mabilis ipakalat ng mga Kristiyano. Pero subukan mo yung panawagan tungkol sa pagmamahal sa kaaway. Walang mag-share nun. Ha? Walang magbabahagi nun. Walang mananawagan para doon. Mahalin natin ang ating kaaway. Pero yung mga ganung hate, insulto, ang bilis kumalat. Sa paanong paraan tayo disciple ni Jesus kung ganito ang ating sistema? Sa paanong paraan tayo disciple ni Jesus kung ganito ang ating sistema? Pag-isipan natin yun. Ngayon, pero bakit ko ibigin ang aking kaaway? Kaaway ko nga sila. Ang kaaway dapat inuupakan yun, di ba? Totoo yun kung hindi ka tagasunod ni Kristo. But if you are a follower of Christ, it's a different story. Kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, iba ang kwento mo. Hindi mo uupakan ang iyong kaaway, kundi mamahalin mo ang iyong kaaway dahil ang turo ng iyong master, ng iyong Panginoon, ng iyong sinusundan. And if you are living in the kingdom, ang puso mo ay ganun. Meron kang pag-ibig sa kaaway, o at least pagnanasa na ibigin ang iyong kaaway. Hindi sila kamuhian. Bakit ko ibigin ang aking kaaway? Meron 5 dahilan
5 dahilan. Sakto doon sa dahilan family, 5. 5 dahilan kung bakit natin dapat mahalin o ibigin ang ating kaaway. Una, dapat mong ibigin ang kaaway mo dahil tagasunod ka ni Kristo at iyan ang turo ni Kristo. Dahil tagasunod ka ni Kristo at iyan ang turo ni Kristo. Pangalawa, dapat mong ibigin ang kaaway mo dahil iniibig sila ng Diyos na iniibig mo. Iniibig sila ng Diyos. Lahat ng tao iniibig ng Diyos at pati ang kaaway mo iniibig ng Diyos. Kaya dapat mo silang ibigin sapagkat iniibig mo ang Diyos. Maliban na lang kung hindi mo iniibig ang Diyos. Hindi ba? Pangatlo, dapat mong ibigin ang kaaway mo dahil nung ikaw ay kaaway pa ng Diyos, iniibig ka ng Diyos. Iniibig ka niya. Roma 5:10. Tingnan niyo yan sa inyong Biblia. So, bakit hindi mo ibigin ang iyong kaaway? Kung ikaw na noong kaaway pa ng Diyos ay iniibig niya, dapat mo ring ibigin ang iyong kaaway. Pangapat na dahilan, dapat mong ibigin ang iyong kaaway dahil ito ang pagiging anak ng Diyos in practice. In practice. Kung ikaw ay anak ng Diyos, sa practice, ang isa mong gagawin ay ang pag-ibig sa iyong kaaway. Tingnan niyo sabi doon sa verse 44, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Loving our enemies is being children of God in practice. Huwag lang tayo puro awit ng I am a child of God. Yes, I am. Huwag lang yung awit. I-practice natin yan by loving our enemies. At panglimang dahilan, dapat pong ibigin ang kaaway mo dahil ito ang ganap na pagtupad o pagtulad sa Ama na nasa langit. Ganap na pagtulad. Be perfect as your heavenly Father is perfect. Ano sabi ni Kristo doon sa verse 48? Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Ito ang pagiging ganap na tulad ng Ama, ang pag-ibig sa kapwa. Hindi ka magiging morally perfect, pero dito sa pag-ibig, ito ang pagiging ganap na pag-ibig, ang mahalin ang iyong mga kaaway. So, yun ang 5 dahilan kung bakit natin dapat na mahalin ang ating kaaway. Pero ang tanong, sino ba ang kaaway ko? Sino ba ang kaaway ko? Sino ba ang maituturing na kaaway ko? Wala naman akong kaaway. Ako'y simpleng tao, ako'y isang tao na namumuhay ng payapa, wala akong kaaway. Maring ganun nga, maring totoo yun. Pero sa Griego, ang salitang Griego yung kaaway, enemy, no? Yung salitang ginamit doon ay hindi lamang nangangahulugan, hindi lamang tumutukoy doon sa kaaway na alam natin. At talagang may gera kayo. Hindi lamang doon. Ito'y tumutukoy din sa taong kinaiinis natin. Taong kinaiinis natin o antipatiko sa atin at iba pang tulad nito. Tiwala ako na dito sa atin, sa GTCC, lahat tayo dito ay hindi war freak, no? Hindi tayo war freak o palaaway. Pero sino ba ang maituturing na kaaway natin? Meron at least 5 klase ng kaaway. 5 klase ng kaaway. Una, ang isa sa mga kaaway natin na dapat nating ibigin ay ang mga taong galit sa atin o kaya ay galit tayo dahil meron silang nagawang hindi tama sa atin. Sila yung mga hindi natin pinapansin o hindi natin binabati. At kapag nakikita natin, iniiwasan natin. Yan yung isa sa mga kaaway na dapat nating ibigin. Ang isang taong kinaiinisan mo, isa pa, no? Yung salitang ektros sa Griego na enemy, merong ganyang pakahulugan, yung kinaiinisan mo. Wala siyang ginagawang masama sa'yo, marahil, pero hindi mo gusto ang pagiging maarte niya sa pagsasalita. Halimbawa, kaya naiinis ka sa kanya. O kaya hindi mo gusto yung sistema ng kanyang pamumuhay.
Kaya naiinis ka sa kanya. Halimbawa ngayon, yung mga LGBTQ people, kinaiinisan ng ilang mga Kristiyano dahil ayaw nila ng pamumuhay nila. Yan, yung mga ganyan. So, maituturing na kaawayan. O kaya naman, sila'y kabanggaan mo tungkol sa isang usapin o isang issue, kaya ka naiinis sa kanya o sa kanila. So, yan ang isa pang uri ng kaaway. Ang isa pa ay yung isang taong umuusig o nang iinsulto sa'yo. Maituturing na kaaway yan. Inuusig ka man dahil sa iyong pananampalataya o dahil naiinggit siya sa'yo, kaya sinisiraan ka, inuusig ka. Dapat ibigin yung tao na yan. Kasama dyan yung isang motoristang pinagmumura ka at ininsulto ka dahil sa issue sa traffic. Maituturing silang mga kaaway. Sino pa? Hindi lamang yung mga taong yun na maituturing na kaaway. Meron pa. Maituturing din kaaway ang mga kakompetensya mo. Mga kakompetensya mo saan? Kakompetensya mo, halimbawa, sa tunay na gera. Na, halimbawa, yung nagbabanta ng gera na dalawang bansa. No? Yan ay enemy. Kaaway. Mula dyan sa bagay na yan, yung tunay na gera, hanggang sa kakompetensya mo, kay crush. Kasama dyan yun. At kasama din dyan yung mga kakompetensya mo sa negosyo, sa paaralan, sa palakasan, sa anumang contest. Kaya tabanggit ko kanina, kakompetensya mo kay crush. Halimbawa, binata ka, no? Teenager ka, lalaki ka, at meron kang nililigawan. At ganoon din yung kaibigan mo. Pareho kayo, gusto niyo isang babae. O, kakompetensya mo siya sa bagay na yun. Kaya mo masabihin na, sige Brad, mahal kita, kaya kahit ikaw ang sagutin, okay lang. Kaya ba sabihin yun? O kaya kung ikaw naman yung babae, no? Dalawa kayong babae, may crush kayo sa isang gwapong binata, o sis, dahil mahal kita, kahit ikaw ang ligawan ni crush, okay lang. Kaya mo ba sabihin yun? So, yung mga pagmamahal sa kaaway, sa kakompetensya. Sino pa? Yung mga taong hindi tagasunod ng inyong iniidolo na artista o politiko. Kakompetensya din yun, di ba? Pero sa bagay na yan, may mga nagkakaroon ng division tungkol dyan. So, yung hindi kayo magkasama, hindi kayo in agreement sa isang bagay o sa isang sinusundan, sa isang iniidolo. Halimbawa, kung kayo ay pro Duterte, maaaring kaaway niyo ako. Pero dapat ninyo ako mahalin, at kayo din ay dapat kong mahalin kung tayo ay mga tagasunod ni Kristo. Hindi naman kinakailangan na dahil tayo ay parehong tagasunod ni Kristo, pareho tayong pro o anti-Duterte. Hindi naman ganoon eh. Kahit na magkaida tayo, kahit hindi tayo parehas ng paniniwala tungkol sa Kanya, dapat tayong magmahalan. At kung sino man ang antay sa atin, ipanalangin natin yung presidente natin. Dahil pareho tayong tagasunod ni Jesus. Hindi tayo dapat magbatuhan ng putik. Mga politiko lang gumagawa nun. Dahil lang sa mga prinsipyo natin. Hindi dapat ganoon. Dapat pag-ibig ang nag-ahari sa atin. So yan yung mga ilang klase ng kaaway na dapat nating mahalin. Tandaan niyo yung mga bagay na yan. Dahil ma-i-encounter niyo yan. Maaaring iba sa inyo na andyan na sa ganang kalagayan na meron kayong kinainisan, meron kayong kasamaan ng loob. Mahalin, ibigin ang tao ngayon. Lahat ng mga nabanggit natin yan ay dapat nating ibigin. Pero sa papaanong paraan? Paano natin iibigin, mamahalin ang ating kaaway? Una, ipanalangin natin sila. Sabi ni Jesus, love your enemies and pray for those who persecute you. Kasi doon ng panahon nila, ang kauna-unahang kaaway nila, yung mga nagpa-persecute sa kanila. So, ipanalangin sila. Ipanalangin natin yung ating mga kaaway. At ipanalangin natin ng sincero, ng totoo. Hindi nyo maaaring maipanalangin ng taos puso ang sino mang kinamumuhian ninyo.
Pag namumuhi kayo sa isang tao, hindi niya maipapanalangin yan ng totoo. Pero ang sabi ni Jesus, pray for those who persecute you. At nung panahon na yon, talagang yung mga nagper-persecute, buhay nila ang talagang pinagbabantaan ng mga taong umuusig sa kanila. Pero ang sabi ni Jesus, panalangin niyo sila. Hindi lamang ipanalangin, kundi patawarin din sila. Patawarin din sila kung sila nagkasala. Pero kung ayaw nila na at saka hindi lang pagpapatawad, kundi makipagkasundo. Pagpapatawad at pakikipagkasundo. Pero kung ayaw nila makipagkasundo, hindi nyo problema yon, pero mahalin pa rin ninyo sila. Gawan nyo sila na mabuti. Sa katunayan, yun yung pangatlong dapat natin gawin. Nasahin natin at maging intensyon natin ang kanilang kabutihan o ang makabubuti sa kanila. Yun ang lagi nating intensyon. Na sila ay gawa ng mabuti o kung ano yung makabubuti sa kanila. Hindi ang ipahiya sila, hindi yung gantihan ng insulto. Hindi yung pagsalitaan ng masama. At yun nga yung pang-apat, wag natin silang gagantihan ng insulto. Wag natin silang pagsasalitaan ng hindi makakristong mga pananalita. Wag tayong magpo-post sa Facebook o mag-share ng mga salitang mapang-insulto o may paghamak o anumang nagpapakita ng kawalan ng malasakit sa ating kapwa o sa ating kaaway. Tandaan ninyo, hindi sa lahat ng pagkakataon ang katotohanan ay naipapahayag sa tamang paraan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang katotohanan ay naipapahayag sa tamang paraan. Ang mga hangal ay maaring di magpahayag ng katotohanan pero sa maling paraan. Hindi tayo dapat maging ganun. Let's exercise wisdom when we proclaim truth. Exercise wisdom and love in proclaiming the truth. Pastor, paano kung manindigan ako na hindi ko kailanman mamahalin ang aking kaaway? Ano ang magiging epekto nito sa akin? Maring nasa ganyan sitwasyon ng iba sa inyo, no? Paano kung manindigan ako? Talagang hindi ko mamahalin ang aking kaaway. Mapunta na ako sa impyerno, hindi ko po mamahal. May ganyang kaisipan, ha? Mapunta na ako sa impyerno. Huwag naman sana magkatotoo. Mapunta na ako sa impyerno, hindi ko mamahalin ang aking kaaway. Pag ganyan ang kaisipan, ano yun? Hindi pa talaga nakakilala kay Kristo yun. Hindi pa talaga siya nakaranas ng buhay kay Kristo. Dahil hindi masasabi ng isang tunay na Kristyano yun. Ang isang Kristyano, magkakaroon ng struggle. Iiyak siya sa Diyos dahil may struggle siya na ayaw niyang mahalin yun. Pero dahil inutos sa kanya ni Jesus yun, may struggle siya. Gagawin niya pero nahihirapan siya at iiyak niya sa Panginoon yun. Yun ang tunay na Kristyano. At pag-aaralan niya yun. Pag-aaralan niya na mahalin niya yung kanyang kaaway dahil mahal niya si Jesus. Pero yun nga, paano kung manindigan ako na kailanman hindi ko mamahalin ang aking kaaway? Anong magiging epekto nito sa akin? Una, kung hindi ko iibigin ang aking kaaway, hindi ko talaga mahal si God. Yun ang ipinapakita nun. Hindi ko talaga mahal si God. Dahil kung mahal ko si God, mamahalin ko din ang minamahal niya. At mahal ni God ang mga kaaway ko, kaya nga pinasisikat niya ang araw sa kanila at nagpapaulan siya sa kanila. Yun ang proof nun eh. Yun ang ebidensya nun na mahal ng Diyos ang aking mga kaaway. Pinasisikat niya ang araw sa kanila at pinapaulan, nagpapadala siya ng ulan sa kanila. So kung hindi ko iniibig ang aking mga kaaway, hindi ko talaga mahal si God. Yun ang epekto nun. Yun ang sinasabi nun. Pangalawa, kung ang minamahal ko lamang ay ang mga nagmamahal sa akin, wala akong gantimpala kay God. Wala akong gantimpala mula kay God. Dahil
Ganon din ang mga tax collector eh. Mahal nila ang isa't isa. Ang counterpart ng mga tax collector sa ating panahon, ang mga tax collector noon, yun yung mga kinamumuhuyan ng tao. Silang kinamumuhuyan ng mga tao, itong mga tax collector ng panahon na yun. Kaya ang counterpart niyan sa ating panahon ngayon, ang katulad niyan, ang katumbas niyan, ay yung mga politiko at saka yung LGBTQ. LGBTQIA. Kinamumuhian sila ng, lalo na sa issue ngayon, mga panahon ngayon, mainit ngayon yung issue na yan. So may mga hate na hate talaga yung grupo na yun. Mga politician, ganun din. Yung mga politiko, nagmamahalan sila. Mahal din nila ang isa't isa eh. Tutulungan sila. Ganun din ang mga LGBTQ people. They love each other. So, anong pagkakaiba ko sa kanila kung hindi ko mamahalin ang aking kaaway o kung minamahal ko lang ang aking mga kapatiran sa iglesia? So, pare-pares lang kami. Di ba? Yun ang sinasabi ng Panginoon dito sa kanyang mga huling pananalita ukol sa But I say to you, na kung hindi mo mamahalin ang iyong kaaway, wala kang pagkakaiba sa mga tax collectors o sa mga kinaiinisang grupo. Wala tayong pagkakaiba sa kanila. At pangatlo, kung ang mga kapatid ko lamang sa pananampalataya ang tinatanggap ko ng malugod, yun yung salitang binabati sa Grego, yung aspasomai, hindi lamang yung pagbati. Hindi lamang yung pagbati ng good morning, hello, hindi lang yun. Kundi yung tinatanggap mo ng malugod. Tinatanggap mo sila ng malugod sa iyong puso. At kung ito'y ginagawa mo, yung pagtanggap ng malugod ay ginagawa ko lamang sa aking mga kapatid. Kapatid sa pananampalataya, ano ang ginagawa kong higit kaysa iba? Ang mga unbelievers din ginagawa yun eh. Anong pagkakaiba ko sa kanila? Yun ang sinasabi ni Kristo. Na kung hindi ko mamahalin ang aking kaaway, wala akong pagkakaiba sa mga nasa labas ng pananampalataya. Ulitin ko yun. Kung hindi ko mamahalin ang aking kaaway, wala akong pagkakaiba sa pamumuhay, tungkol sa pamumuhay. Doon sa mga nasa labas ng pananampalataya. Alam niyo, sa tatlong malaking relihiyon na naniniwala sa Diyos, ang Kristyanismo, Judaismo, at ang Islam, sa tatlong malaking relihiyong ito na naniniwala sa Diyos, tanging ang Kristyanismo lamang ang nagtuturo ng tungkol sa pag-ibig sa kaaway. Kaya di katakataka na sinabi ni Jesus na ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Magiging tunay na Kristiyano. Sapagat sa Kristyanismo lamang meron turong ganon, yung pag-ibig sa kaaway. Parang sinasabi ni Jesus, kung hindi nyo iniibig ang inyong kaaway, katulad lang din kayo ng mga Hudyo at ng mga Muslim. The command to love one's enemies is very unique in Christianity. It's very unique in Christianity. Ito yung kakaibang utos, no? Kakaibang utos sa loob ng Kristyanismo, yung pag-ibig sa kaaway. Walang ibang reliyon na mayroong ganitong katuruan kundi sa Kristyanismo lamang. At tayo bahagi ng relihiyon ngayon ng Kristyanismo. So, tagasunod ka ba ni Kristo? Humayo ka at ibigin mo ang iyong mga kaaway. O sino mang kinaiinisan mo. Sapagkat yun ang turo ng ating Panginoon. Wala tayong ibang dapat na sundin tungkol sa katuruan ukol sa pag-ibig, kundi ang turo ng Panginoong Jesucristo. Ang turo ng Biblia. At lalo-lalo na dito sa bahaging ito, na hindi lang ang ating kapwa, hindi lang ang ating kapatiran sa iglesia, kundi maging ang ating
mga kaaway. At yung gagawin natin ito, tayo nga ay mga tunay na alagad ni Kristo at tunay na mga anak ng Amang nasa langit. Kaya sikapin natin, pag-aralan natin. No? Maaaring may struggle kayo. Naunawaan ko yun, alam ko yun. Pero natututunan yun. Natututunan yun. Basta lagi lang natin punuin ang ating isipan ng makadiyos na isipan, punuin natin ang ating puso ng Diyos. Ha? Let's fill our hearts with God Himself. Nasa umaga pa lamang, yun ang dalangin natin, Lord, puspusin mo ang puso ko ng pagiging tulad ni Kristo. Na sa araw na ito, maipakita ko ang pag-ibig ko sa aking kapwa. At obserbahan nyo sa maghapon na yun. Kung nadapa kayo, ulitin nyo, saan ako nagkamali? Anong pagkukulang ko? Tingnan nyo. Ha? At sa susunod na araw, ganun uli. Huwag magsawa na sanayin ang sarili na magmahal sa kapwa at lalo-lalo na sa kaaway. Itong bahaging ito, actually, as sasabihin ko, ito yung sukdulan ng mga katuruan ni Kristo so far, no? Na pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa kaaway, napakasukdulang turo ng Panginoon. Sapagkat, sabi ko nga, walang ibang relihiyon ang nagturo nito, kundi sa Kristyanismo lamang. Kaya, napaka-unique ng Kristyanismo. Sapagkat, mamahalin mo ngayong kaaway. Pero yun si Kristo. At ipinakita mismo ni Kristo yan nang siya mamatay sa krus. Pinatawad niya ang mga umusig sa kanya. Pinatawad niya ang nagpapako sa kanya sa krus. Ganon din tayo. Sapagkat tayo tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa katotohanan ito na aming narinig. Tila baga, Panginoon, mahirap para sa marami sa amin. Subalit hindi imposible, sapagkat hindi mo ituturo sa amin ang isang imposibleng bagay. Nariyan ang Holy Spirit na turuan kami kung paano nasasanay namin ang aming mga sarili na gawin ang mga bagay na sa una ay hindi namin kayang gawin. Ganon din dito. Sapagkat meron kaming tulong na andyan ang Holy Spirit. At alam namin na the Holy Spirit is very much willing to help us. Ang gusto niya lang marinig ay sumang-ayon kami at makiisa kami sa kanyang gagawin sa buhay namin. And Lord, sa mga kapatirang naririto, sino man ang may mga kaaway, kasamaan ng loob, merong kinaiinisan, may kagalit, pawiin mo ngayon, Panginoon, at turuan mo ang bawat isa sa amin na mahalin ang mga kaaway namin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen.